Sa gitna ng gulo ng mundo, may kamay na laging bukas para sa inyo. Hindi hadlang ang pagod at puyat, basta mapuntahan lang kayo. Tutulong sa abot ng kanyang makakaya. Boss GB Vlogs, pagmamahal sa kapwa ay hindi matatapos. Kahit ilang pagsubok ang dumating, hindi ka iiwan. Buong puso ang inaalay para sa mahihirap. Kahit anong problema ang dumating, palaging nandyan pa rin. Boss GB Vlogs, ang sandalan, tunay na kaibigan. Simpleng ngiti mo, tunay na ligaya. Luha mong umagos, pupunasan niya. Kahit May asawa? Wala. Ulitaw pa gani. Ito bahay nyo. Wow. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Meron tayong naging kaibigan dito, nakilala natin dito sa pinaka. Nasasabi kong sa lahat ng napuntahan ko, ito yung pinaka liblib talaga. No? Na doon namin iniwan yung mga sasakyan. Almost 3 hours po yung lakad namin. Bago kami umalis doon, katatapos lang kumain. Pagdating dito, syempre hindi naman na normal sa amin yung paglalakad ng ganoong kalayo. Medyo nagutom na kami dahil sa akyat panaog. Pero itong nakakagulat mga kababayan, sa sabi ng mga tao dito or sa nakalap namin na impormasyon about kay Kuya Botbot. Kuya Botbot? Umbot. Umbot. Kuya Umbot na naninirahan dito sa gitna ng kagubatan. Sa kanyang sitwasyon, hindi siya makatayo. Parang ang malakas lang sa kanya, yung braso lang. Kalahati lang. Pati katawan niya kalahati. Left side lang may kumikilos. Yung left lang ang may lakas. Yes. Ini wala. Wala. Pero after all ng kalagayan niya, may alaga siyang kalabaw. May alaga siyang kalabaw. Yun ang nagbuhay sa kanila. Ayun ang kasama niya sa araw-araw pamumuhay. Yes. Kalabaw ang nagbigay ng pag-asa nila Oo. na makakain. Buti meron siyang kalabaw. Parang inalagaan niya, tapos mag-anak sa kanya, Mm. pangalawang anak sa may-ari. Tapos sabi mo, siya pa ang bumubuhay sa kanyang nanay. Oo, siya ang bumubuhay. Pilain mo igsuon. Duharami. Duhara kayo. Haman ang imo igsuon. Mas Dabaw. Sa Davao. Dabaw. Bakit hindi siya nagpunta dito para katulong siya? Naman to sa gawas. Ano daw? Nasa dawas daw, sa dawas. Pero pumupunta dito. Wala. Hindi na. Hindi mo na siya nakita. Pila ka tuig dili mo kadto diri. Dugay na. Dugay na. Puskabot. Anong unsay ka nabuhi natin dito? Ako lag rubber. Nag-rubber ikaw? Paano? Paano ka mag-rubber hindi ka makapaglakaw-lakaw? Dili man ka makapaglakaw-lakaw. Ako lag guma. Ako nga rubber. Maghakot daw siya ng Tagahakot siya na rubber. Sinusuhulan siya. Sinusuhulan siya para maghakot. Per kilo. Mga kababayan, sinasabing sinusuhulan, parang binabayaran po. Kasi sa Tagalog, pag sinabing suhol, iba yung pagkaintindi. Pero dito sa kanila, pag sinabing sinusuhulan, siniswelduhan. Pila ang suhol sa imo? Isa ka adlaw? Depende sa pilang kilong guma. Depende ka sa kung hamo, kung... Per kilo siya. Per kilo. Pila per kilo? Dos. Dos ra. 2 kilo.
Gaano kalayo yun? Doon sa labasan. Ano na? No? Pero nakakapagtaka mga kababayan kasi hindi nga po siya nakakatayo pero ganun kahimala ang Panginoon. Ano't ano man sitwasyon, kalagayan ng bawat isa sa atin, meron talagang paraan. No? So, bago kami dumating mga kababayan, paalis na sana siya para kunin yung kalabaw niya. Malayo yung kalabaw mo? Tabok. Araw-araw ikaw nagdala doon? Oh. Ikaw rin nagkuha? Paano siyempre, bay, pag umulan bigla, di basa siya? Abutan sa daan. Ulan. Gapang. Gapang lang. Oh. Tignan yung mga kababayan ko gaano kahirap. Bay, tanawan ako. Okay lang? Tingnan daw niya, tanaw niya. Maliit lang. Nakatali-tali, no? Pati, bay, tanawan, no? Liit. Pero ito lang yung may lakas. Kaliwa. Ini, wala. Bakit nakasagol ang imong braso sa pikas na Pakita mo, tiil? pakita mo. Ayun. Liit, sobrang liit. Ayun mga kababayan, oh. Liit. Kaya nakasagol ng dire. Pati ito maliit din. Maliit. Ay, oo. Hindi na nga siya nakalakad mga kababayan, lumiit pa ng gusto. Ano sa man ini? Kwarta. Trisbe. Tabako. Oh. Kanyang kanyang mga kinikita mga kababayan. Pero dito ako namangha sa nabalitaan ko from Sir Butiti na siya daw yung bumubuhay sa nanay niya. Gaano nakakabilib, no? Bay, pwede ba namin makita kung paano ikaw magkuha ng kalabaw, paano ikaw magtrabaho, paano ikaw maghanap buhay? Parang di kasi ako makapaniwala mga kababayan. Pero nakikita ko naman sa sitwasyon niya talagang batak sa trabaho. No? Sige, bay. Adto ta. Tanawa, be. Tara, bay. Tanawa. Para makita ko lang kung paano. Ay, grabe mga kababayan. Napakahirap ng ganitong sitwasyon. Araw-araw ganyan gawa mo? Oh. Allah. Dito natin makikita mga kababayan kasi bukod sa hindi siya makalakad, left side lang daw, parang paralyzed tong right side. Pero naghahakot siya ng rubber, tapos may alaga siyang kalabaw. Dito natin makikita kung gaano katotoo, paano niya i-manage yung kalabaw. Buti hindi ka nalalaglag, hindi ka mahulog, hindi. Ang hirap na sitwasyon. Ha? Hirap yun. Mahirap yun. Kaluoy na kinabuhi. Yung puwit na lang talaga ang gumagasgas. Paano kaya pag may baha, no? Sige, tignan natin. Saan kaya naroon? Malayo yung kalabaw mo? Oh. Tabok. Sa taas? Oh. Patay. Ilang oras kaya bago makuha, bago makauwi? Gabi na ikaw makauli. Tayo na kumunagway, mga alas 3. Mga alas 3 pa. Oh. Alas 3 pa. Malayo pa daw maggabi. Alas 3 pa gani. Kaya kailangan alas 3 kunin na niya bago siya abutan ng gabi. Ay, tignan natin. Tapos makikita nyo itong mga daan mga kababayan, napakahirap. Tignan natin paano siya tatawid mga kababayan. Ganun. Problema, paano pag aksidente nalaglag siya doon? Hindi na siya makaakyat. Gusto mo ba tulungan kita, buhatin kita? Hindi. Ayaw niya. Sa bagay, kung sanay na talaga siya,
Ay, oo, may mga apak ng kalabaw, oh. Malaki yung kalabaw niya. Malaki yung paa, eh. Malaki yung kalabaw mo. Buti meron kang kalabaw. Kumalayo. Paangat pa, paakyat pa. Ngayon natin sasabihin mga kababayan kung sino ang mas mahirap, kung gaano kahirap nga ba ang buhay. Dito nakakatayo ng balahibo, no? Sa ganitong sitwasyon, pilit gumagapang para lang may makain sila. Nakakaawa mga kababayan, nakakaiyak, nakakaawa na yung iba nating kababayan na nandito sa liblib na lugar, pilit lumalaban sa ganitong kahirapan ng buhay. Samantalang nababalitaan napakaraming mas, no? Diyos ko po. Nakakaiyak mga kababayan. Hindi ka napagod, bay? Hindi napagod, sanay na. Tinuod lagi. Parang hindi ako makapaniwala mga kababayan. Ganito yung trabaho niya. At ayon sa kanila mga kababayan, na yung nanay niya is parang hindi nakapagsalita. Na heat stroke ba yan? Na stroke? Tapos siya rin mga kababayan, hindi nakakaintindi ng Tagalog masyado. Kapoy na? Kapoy? Kausapin mo lang, bay. Si Rab daw, pagod daw. Hayaan mo si Rab. Sanggala, ito nga gumagapang, hindi napagod. Layo pa yung mong kababay? Ini. Ay, ay dalawa. Pilay mo kabaw? Duha. Dito ang daan. Dito siya dadaan pa. Dire? Oh. Ano, buhatin na kita? Ano? Ayaw niya magpabuhat, mga kababayan. Tusok ka dyan. Mabait yung mga kalabaw niya. Nakakato ang kalabaw nun. Ano, tumingin na yung kalabaw nyo. Oo. Tumingin na. Mahimala talaga kahit mga hayop yan, no? Ako ang naawa eh. Ayaw magpabuhat eh. Ha? Ayaw buhat. Ayaw niya, sanay siya sa ganyan. Okay na ka, bay? Oh, okay lang. Okay lang. Kapoy na ka. Ha? Oh, ano? Huwag magmadali, dahan-dahan lang Ano naman eh? Oo. Sanay na raw siya. Sanay na. Hinay-hinay ra ba para di ka mapagod? Buti hindi ka nakaka-encounter ng mga ahas dito. Sawa. Wala mo. Wala naman. Kasi pag makita ka ng sawa, kayang-kaya kang saklawin. Nga, usukol ba ang sawa? Ha? Kanalay sundang. Naisundang. Lalabanan daw niya pag may itak. Hindi mo kaya yon. Matataba yung kalabaw niya. Tintingin na siya. Naninibago rin yung kalabaw, bakit maraming tao? Medyo layo kayo ng konti sa kalabaw para hindi sila ma-nervyos. Kasi yung mga kalabaw niya baka hindi sanay sa camera. Nakatingin eh.